Convicted pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles faces a new prison term, this time for malversation of public funds. The Sandigan Bayan 6th Division also convicted former Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan of 10 counts of malversation over the alleged diversion of 50 million pesos intended for farm assistance. Nagbabalik si John Riz Calata para sa report. John Riz, ano pa ang detalye dito? May hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Janet Napoles sa 10 bilang ng graft at 10 counts ng malversation of public funds through falsification of document. Dahil dito, sinintensyahan siya ng korte ng 12 hanggang 15 years na pagkakakulong sa kada bilang ng kasong graft, habang 17 years at 4 months hanggang 20 years sa kada bilang ng malversation. Hinatulan din guilty si dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 counts of malversation na sinintensyahan ng 14 years hanggang 19 years na pagkakakulong sa kada bilang ng kaso, habang guilty rin sa 3 counts ng graft at malversation ang isa pang akusado na si Evelyn De Leon at sinintensyahan ng 10 years hanggang 12 years sa kada counts ng graft, 14 years hanggang 19 years sa kada kaso ng malversation. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang paghingi ng 50 million peso ng 10 non-government organizations o NGOs ni Napoles sa pamamagitan ng 10 local government units o LGUs sa Department of Agrarian Reform o DAR para umano sa farm inputs. Gayunman, na tuklasan at iginiit ng 10 LGUs na wala silang records ng mga umano'y proyekto at hindi nila hiniling ang mga ito. Inatasan din ng korte sina Napoles at Pacturan na magbalik ng 50 million pesos sa Bureau of Treasury, habang 15 million ang pinapabalik kay De Leon. Kasalukuyang nakapiit si Napoles sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City dahil sa mga kasong plunder, malversation at graft dahil sa pagiging utak sa malawakang pork barrel o mas kilala bilang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. May? John Riz, ito bang desisyon ng Sandigan Bayan ay final na? May nilinaw ng prosekusyon kanina na maaari pang idulog ng mga akusado ang desisyon ng Sandigan Bayan sa Korte Suprema. Ayon sa prosekusyon, once affirmed o pinagtibay na ng Supreme Court ang kanilang desisyon kaugnay sa kaso ng mga akusado, ay doon ay final na, mas magiging final na ang desisyon ng Sandigan Bayan. May? Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat.